Hey guys, welcome to my channel. So gagawa tayo ng reaction video regarding sa nag-viral ngayon na tinatawag nilang si Miss Flatline Girl. Okay? So nursing student to na vlogger na lahat na lang binablog niya, which is may problema tayo doon. Bakit? Kasi pag nasa healthcare ka, no? Either nurse ka, doktor ka, midwife ka, etc. Merong kadapat isaalang-alang. Unang-una yung privacy ng pasyente, and then yung privacy ng institution na nire-represent mo. Okay? Sa Amerika, dito nga sa Amerika may tinatawag na HIPAA, HIPAA. Okay? So ano yan? Privacy yan ng ang usapan diyan is yung privacy ng pasyente. Okay? So, yun no, masaklap dito, estudyante pa lang siya, no? Pwede natin sabihin na hindi niya alam yan kasi estudyante siya eh, di ba? Ang tanong, anong ginagawa ng CI niya? Okay, so, ito background natin. Kaya malapit sa puso ko to kasi dati rin tayo nag-CI, no? CI, pwede ko bang sabihin kung saan ako nag-CI? Basta nag-CI ako dyan dati. Actually, mag-asawa kaming nurse eh. Yung misis ko, CI din. Although graduate kami sa Manila, pwede, siguro sabihin ko na. FEU ako, yung misis ko naman UST. Pero hindi kami doon nagkakilala. Anyway, nag-CI kami sa Quezon. Ayan, may private nursing schools dyan. May private school ng nursing. Tapos, yung last na pinagturuan namin is, ako naman sa Batangas. Lumipat ako ng Batangas, nagturo ako doon, nag-CI ako doon. Tapos misis ko naman sa Laguna. No? Anyway, so yun na lang. So may background tayo. Hindi ko sinasabi magaling tayo dyan, pero at least kahit pa paano may alam, may idea tayo. So ito yung kwento, no? Sa social media ang isang nursing student matapos isama sa kanyang vlog ang pag-flatline ng isang pasyente. Okay yun. So sinama niya yung pag-flatline ng pasyente. Imagine nyo kung kamag-anak kayo nung namatay, o di ba, kung namatayan kayo. Ibig sabihin, naghihinagpis na kayo, parang ginamit pa yung pagkamatay ng kamag-anak nyo sa vlog. Pinagkakitaan pa. Yan sa Code of Ethics ng mga nurse. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. A day in the life niya. Mula pagkagising niya. Ito ang kanyang Mula pagkagising niya, pag-ayos siya ng damit, yan, in my life pinaplansya niya. as a nursing student sa kanyang TikTok account. Pinapakita niya rito ang Okay, pinakita niya pa yung yung hospital eh. Sabi ko, dapat pinoprotect, kung vlogger ka, dapat pinoprotektahan mo yung institution kung nasaan ka, kasi kung tatrabaho ka diyan, pwede ka lang sibakin. And kung estudyante ka nila, anong gagawin? Yun ang challenge niya sa school nila, no. paghahanda niya Shout out sa Perpetual. para sa pagpasok hanggang sa makarating Ito ang pinagtataka ko. Ito pinagtataka ko. Dito pa lang mali na agad eh. Bakit? Kita nyo, nag-gloves sila, nagpe-prepare sila ng medicine. Why? Siyempre, kailangan malinis. Ang tanong, sino humawak ng camera? Or kung naka-stand man lang, nasa stand dyan, sino nagti-turn on tsaka nagti-turn off ng camera? Di, idududot mo rin yung glove hands mo. So, ano na yung principle of asepsis? Principle of asepsis, clean to clean, dirty to dirty. Kung yung kamay mo na naka-gloves, nag-scrub pa nga siya eh, malinis, yung cellphone mo, sure ako madumi yan. Kasi galing yan sa bahay. Hindi mo naman in-scrub yan dyan eh. Hindi mo naman yan binlitch eh. Madumi yan. So, contaminated yung mga pinagagawa mo dyan. sa ospital kung saan siya mag-duty. Yan, pinakita niya na lahat. Ayan, ito, nag-scrub siya, no? So, I assume papasok siya ng OR. Imagine mo, mag-scrub ka, tapos magsi-cellphone ka. So, ibig sabihin, naghugas ka ng tagal-tagal sa kamay, tapos pipindutin mo yung phone mo, o di contaminated ka na rin. Hindi mo naman in-scrub yung phone mo eh. Sabi ko nga, di ba, clean to clean, dirty to dirty, binayolate niya na naman. And ang tanong ko ulit, asan yung CI? Ng vlog, napansin ng Scrub ka pa. Papatayin mo rin yung cellphone, di ba? netizens na merong video ng cardiac monitor ng isang pasyenteng nagfa-flatline. Ayan, pati yung vitals ng pasyente nakita, no? Asa na yung, yung ethics, no?
nursing ethics. Talagang, na bumaba na ba yung standard ng nursing? Dati kasi, hindi nyo pwedeng, kontrahin yun. Dati kasi, mataas ang standard ng nursing, no? Lahat, sa'yo, binabantayan, pati attitude mo, uniform mo, pati mga pambabae, yung mga babae, mga panloob, binabantayan. Kailangan nakakamison, kailangan naka-half sleep, basta lahat binabantayan. Yung, mamaya, pakita natin yung video, pati nails, binabantayan. Pero ngayon, I don't know, hindi na ako CI Pero, does that mean, binaba na yung standard? Baka sabihin nyo kasi, unahan ko na kayo, syempre, iba na ngayon panahon. So, yung panahon ngayon, are you saying na mas mababa ang standard? Ikinadismaya yan ng marami sa So, yan, pinakita yung, nag-flatline, and syempre, yung vitals, nung pasyente, nakita na din. media. Insensitive daw kasi ang ginawa ng vlogger. Sino raw ba kasi ang nasa tamang pag-iisip? Sino nga naman, parang ikaw as a vlogger, sige, intindihin natin, vlogger din naman tayo, di ba? Asan yung line na hanggang saan ka dapat magbablog? Hanggang saan dapat yung pwede mo ipakita, lalo na estudyante ka pa lang. And nasa healthcare ka, yun ang problema Nasa healthcare ka, may pasyente. Di ba, palagi, ewan ko, so minamadali na bang mag-produce ng nurse ang school? Na hindi na tinuturo yung ethics o nilalabas na ba yung ethics? By the way, nagturo din pala ako ng ethics. Na magvi-video ng pagfa-flatline ng kanilang pasyente. Hindi na nga raw kailangang maging nursing student. Yeah, tama. Hindi mo kailangan maging nursing student para malaman mo or maramdaman mo na may mali. Mali yan, maling-mali yan. Kasi you put yourself in the shoes of the patient or the relatives of the patient, no? Kaya ikaw namatayan, gusto mo mapanood yung data nung kamag-anak mo, lalo na anak, siguro kung nanay, tatay o anak mo yan, namatay, gusto mo makita yung vitals niya sa internet, pinost na. Para malamang mali ang ginawa ng naturang vlogger. Kinainis din yan ng marami tulad ng nurse na ito. Tanong niya sa vlogger, hindi raw ba nila inaaral ang Nursing Code of Ethics? Nilaktawan yata nila yung ethics Gusto lang talaga mag-produce ng mga estudyante para padala sa abroad. Ayon sa Filipino Nurses United, labag na sa Code of Ethics for Filipino Nurses ang Oo nga, kumusta naman yung PNA, Philippine Nurses Association? Hindi pa ba nagsasalita against dito? ng vlogger. Bilang nurse, dapat daw nire-respeto ang privacy ng mga rights, no? Patients' rights and privacy, pati yung institution mo, dapat po protektahan mo. Okay? Pangalawa yun. Kasi diyan ka nagtatrabaho, biniyang-yang mo na. Kasi meron pa dito, pinapanood namin yung iba niyang vlog, no? Bila ako nag-research pati yung facility, no? Parang pinaalam mo na sa buong mundo how you conduct your RLE, paano, di ba, yung facility nyo, yung nagsi-CPR pa nga siya. Siyempre, marami kang kakompetensya and pwede kang hanapan ng butas dyan. No? Pag may mali dyan sa mga pinopost mo, like eto, di bin-broadcast mo na rin sa buong mundo, kasiraan yan sa institution na nire-represent mo. Hindi raw dapat ginagamit ang kondisyon nila para lang sa views at kita. Inasal ng nursing student, inalis na raw ngayon ang kontrobersyal na post. So yun ang response ng University of Perpetual Health. Calamba campus. Okay. Tinanggal lang yung post. Okay. So kaya may sanction kaya yan? Ang daming galit na netizens, no? Pinabasa ko yung mga comments Sabi wag daw pag-graduated. Mag-vlogger na lang siya, no? Pasyado siya. Panahon na tayo talaga, lalo na yung generation ngayon ng social media, lahat bino-broadcast, no? Tatanungin niyo yung sarili niyo. Even, pati nga, siguro gagawin ko na ng separate video. Ultimo yung sabi nung kasama ko dating charge nurse na puti don't broadcast your dirty laundry. Ultimo yung mga awayan, mga bangayan, mga bino-broadcast na lahat. Sa gawa raw ng corrective measures ang universidad para sa naturang estudyante o alumni. Nagsorry na rin ang naturang vlogger sa nagawa niya. Desisyon niya raw ang mag-video sa gitna ng kanyang clinical duty. Okay, so ito halatang kino-cover niya para hindi madama yung
yung institution niya ngayon. So, yung school, yung hospital, and lalo-lalo yung CI niya. Kaya inaako niya, oh. Kita niyo, it was my own. Ang tanong, ano nga ginawa nung habang nagbibideo siya, saan nakatingin yung CI niya? 'Di ba dapat pag CI ka, monitor mo lahat ng estudyante mo, 'di ba? So, anong ginagawa ng CI? Baka nagsi-cellphone din, 'di ba? Alam niya raw na mali ito at magsisilbi raw itong aral para sa kanya. Kaya dapat talaga bigyan to ng aral, no? Kasi magiging to, precedent na to sa mga susunod na mga vloggers na nursing students. Lalo na siguro kung medical students, no? Ayan, no? Talaga, nag-scrub ka pa. Lilinisin mo yung kamay mo, tapos pagkatapos, i-turn off mo yung cellphone mo, which is considered dirty. So, bakit ka pa nag-scrub? Mahawa ka pa, nagko-cross-contaminate ka rin pala. As a frontline, paganyan-ganyan Ryan pa. Basa. Anyway, so ito pa yung mga ni-research natin, no? Pati picture ng baby, sinasama niya sa vlog niya or sa SOCMED niya. 'Di ba? Kahit takpan mo ng yung mata niyan, binigyan mo ba ng permission yung parents niyan na isama mo sa mo? It's a no-no. No? Doon sa mga nursing students ngayon, no? Wag niyong gagawin 'yan. Kung sa Pilipinas nakakalusot kayo pag nag-abroad kayo, nako, madedemanda kayo dito sa US. Pag ginawa nyo yan, yung privacy ng patients, asan na? Parang never nyo talagang nirespeto. Ultimo, baby, walang kamuwang-muwang gagamitin mo sa vlog mo. Diba? Wala. I'm sure hindi to alam ng parents. Ayan. So, pati pagpe-prepare ng meds, binablog. Ha? Asan yung CI? Ha? Pati yan, dapat bang inaano yan? Sa tingin nyo, tama ba na yung pag-prepare? Pagka ikaw nga may ginagawa kang procedure, no? Pag nasa hospital ka or sa clinic ka, hindi inaalaw na yung bantay panonoorin ka. Okay? Kasi sabi ko nga, kailangan maproteksyonan yung di ba? Yung institution, hindi pwedeng yung mga ganyan, dapat, yan, private lang yan, kayo lang nakakaalam. Pero binubuyang mo sa buong mundo. Okay, so pagka meron kang error dyan, masisira na yung pangalan ng ospital na yan. Ganyan pala itong mga to. So which is, ito nga yung nangyari. Yung error niya is yung paglabag dun sa privacy ng pasyente. Ito, isa pang error to. Bakit? Kasi daw pati chart ng pasyente, nabibidyohan niya tsaka napipicturan. So, privacy na naman yan. Yan na naman ang binayolate niya. So, sikat, talaga siya, no? Parang regular na sa kanya yun, yung pagbabiolate ng privacy ng pasyente. Pati chart, kahit takpan mo yan, so ibig sabihin, nahagip ng camera mo yan. Okay, tanong ko ulit, nasan yung CI or yung clinical instructor? Eto, malupit. Nag-scrub siya, naka-gown na nga malamang yan yung kanina, nag-scrub siya ng pagkatagal-tagal ng kamay ngayon, tapos magsuot ka ng gown. Papasok sila sa OR, malamang to, restricted area, tapos nagsi-cellphone pa rin siya. So, ibig sabihin, hinahawakan niya pa rin yung cellphone, dinududot niya pa rin, on, off, ganyan. So, contaminated na yung kamay niya. Clean to clean, dirty to dirty. You are considered clean kasi nag-scrub ka na, nagpalit ka ng damit. Pero the moment na humawak ka ng cellphone na hindi mo naman in-scrub, hindi mo naman yan disinfect, dirty ka na uli. So, ayan, sabi ko, mapoprone ka na naman sa sa lawsuit niya, no? Yung mga inassist mo dyan, pwede magdemanda na, oy, inoperahan nyo pala ako. Meron kayong kasama na na contaminated. Diba? Mga ganun. Sabi ko, delikado talaga. Lalo na pag nag-outfit check pa. Narcissist ba tawag sa mga ganyan? Sige, sa tingin mo, gandang-ganda ka na sa sarili mo, okay. Pero, ilagay mo sa lugar, wag dyan. Lalo na yan, clean area yan. Nakalagay na nga, restricted area. Ang punto ko kasi dito is, yung pagdudot mo sa cellphone. The moment na mag-picture ka, mag-post ka, okay lang. Paano sino maghahawak ng phone? Malamang naka-stand yan. Dududutin mo, contaminated ka niyan.
Yan, sa loob yan ng OR. Okay, sige, contaminated kasi hawak ng cellphone. Oh, ayan, si Flatline Queen. Ayan, ito yung ano to, chart din to ng pasyente. Na videohan niya eh. Ayan, vitals nga. Ito, malupit, sa pato. Nako. Yung pasyente nakahiga, tas nabibidyohan niya o napipicturean niya, no? 'Di ba? Alam ba ng pasyente na napicturean siya? Habang nasa alam nyo, experience ko no, may mga mayayaman talagang very particular sa ganyan. Ayaw kasi malaman ng ng mundo na may sakit sila, 'di ba? Kasi minsan pagka nalaman ng mundo na may sakit sila, yung stocks ng kumpanya nila bumabagsak. Eh, wala dapat discrimination. Dapat kahit mahirap, hindi ko ina-assume na mahirap to, no? Pero dapat lahat ganun din ang turing natin, no? Meron din pinoprotektahan. Hindi natin alam kung ano yung sakit niya na hindi na dapat ipaalam sa buong mundo. Pero yun, nalaman na may sakit pala si Manang. O, sabihin, hindi naman nakita yung mukha eh. 'Di ba? Sasabihin, unahan ko na sa inyo pero tama ba yan? No? You put that patient at risk na ma-expose, na malaman na may sakit siya, na hindi niya naman kailangan na ipaalam. Katulad nung last 2 years ago yata, nung inoperahan ako sa gallbladder, na hospital, nagvo-vlog ako pero hindi ko binlog yon. Kasi para sabi ko na dapat may mga bagay na dapat is private para sa akin. So I think ito, mga ganun din, 'di ba? Lalo ikaw pag may sakit ka, ayaw mo rin na binubuyang yang sa buong mundo. Ito no, kita nyo, nakahiga habang ewan. Ganito na ba? Ayan, nasa OR, ito OR to, sure na sure. O sige, selfie ka. No, nakamask ka para malinis, pero hawak ng cellphone. Ay, nako. Anyway, ito pa. Ito, nagdi-demo malamang nagdi-demo yung CI. So, di ba sabi ko sa inyo, wag kayong magba-vlog para hindi ma-expose yung institution nyo. So, ibig sabihin, malamang CI to eh. So, yung CI na to, nagde-demo ng, yan, hindi nag-gloves. So, hindi pala kailangan mag-gloves. Okay. Few hours after this discussion, Hindi nag-gloves yung CI, demo ng ganyan, talaga, bare hands pala, no? Pag hinawakan mo yan. Few hours after this discussion, a patient came to the emergency room with no pulse. All life support measures were done, but the Okay, yan yung namatay nga yung pasyente. Tapos, meron pa siyang dito, paawa effect na umiiyak siya. Yan. one reminds me of how this line of work is. Your humility will make even the smallest difference in the lives of your patient. Sana naawa din siya sa mga pasyente na na-expose niya sa internet, sa vlog niya, no? Alam nyo, ilang beses na to, no? Nung CI ako, pag first day of class, isa-isa tinatanong ko yung pasyente, mga estudyante ko, no? Bakit sila nag-nursing? Doon pala nakikita ko na, hindi lahat to gagraduate. Kasi doon pala makikita mo, hindi lahat ng tao para sa nursing, no? Doon mo makikita. So, sinishare ko lang kasi iba na-realize, minsan nga iba naging nurse na, no? Pumasa na in everything and then ayaw na magtrabaho as a nurse kasi hindi yan yung baka akala nyo yung mga glamorous lang na side ng nursing. Oy, malaki sweldo, tapos pa upo-upo lang, nag-uutos lang. May mga bagay na Pero separate topic na yan. May mga bagay na hindi pa nabo-broadcast siguro. And ano pa ba? Meron pa akong gusto ipakita sa inyo. Eto, yung nagde-day in the life siya. Sige, tatapusin natin. Mula pagising niya, guys. Patayin natin yung sound. Mula pagtanggal niya ng muta. Ayan, pagplancha niya ng damit niya, uniform. Okay? Pati pagbibihis. Sige. Magko-comment lang tayo dun sa yung routine niya, no? Yung pagme-makeup niya, no? May nagko-comment yan. Dami siguro nagko-comment diyan. Bawal daw maglagay ng mga lashes, eyelashes. No? And then sobrang makeup.
And pabango, bawal. No? Bakit ba? Kasi una-una iba, yung nilalagay mo accessory sa mukha mo, magiging source yan ng contamination, no? And then, kung grabe ka maglagay ng pabango, or kung magpabango ka, hindi ko matanda, nagpapabango kami na nagjo-duty kami. No? Kasi, nagpunta ka sa ospital para mag-alaga ng may sakit, hindi mag-attend ng beauty contest. Okay? So, dapat gumagana lahat ng senses mo. So, paano maamoy yung pasyente na may something wrong kung mamamas siya ng pabango mo? Yan, ganda-ganda siya sa sarili niya. Okay? So, di ba? Paano maamoy yung, ano ba, yung nabubulok na paa ng pasyente, yung lokya ng pasyente. Basta, kung grabe ka magpabango, di ba? So, minsan yan siguro yung idea ng ibang generation ngayon, ibang bata ngayon, generation ngayon na, yung glamorous side of nursing. Maganda, ganyan, maganda manamit. Pero hindi, kaya ka nagpunta ng ospital para tumulong para gumaling ang pasyente. Hindi mo ipakita sa buong mundo na maganda ka. Maganda ka kung maganda ka, pero that is not the time and the place. Diba? So, yun. Marami siya binabiolate eh. Ewan ko ba, bakit, ganyan na ba ngayon sa Pilipinas? Comment down below yung mga nagne-nursing ngayon or mga CI, no? Kasi dati, may inspection bago mag-start ng duty, mga estudyante yung hawak namin eh. Titingnan mo, yung mga nails, yung mga damit, uniform, mga sapatos. I don't know. No? Kaya, ito lahat pinapakita. Okay lang yan. Okay lang yan. So nga yan, yung mga pagpe-prepare ng gamot. And then meron ka pang pamasmas at gloves pero mahawak ka ng cellphone. Yan, nag-scrub pa. Tapos na araw. Anyway, so yun lang guys, no. Yan nga yung kumakalat ngayon, nag-viral, Miss Flatline Girl, no? Wag sanang tularan. And kung makakapanood nito, I don't care kung dating generation or ngayong generation, pero dapat, di ba? What is right is right. What is wrong is wrong. Hindi pwede, kasi iba na ngayon. Talaga? Sabi na, basa kasi akong comment ba't pinapayagan ng CI na mag-cellphone niya? Kasi magiging kontrabida ka pag pinigilan. Sige. Kita niyo yung repercussion or yung effect. Pag nagkamali nga yung estudyante mo, broadcast sa buong mundo. Diba? Imbis na makorek nyo ng maayos, wala na. Ngayon, dami ngayon nag-iintay kung ano magiging punishment para dito sa nursing student na to. Ang dami nga nagsasabi, wag daw pag-graduatein, wag daw pagpakuhain ng board. I don't know. Hindi ako pwedeng magsabi about that, no? Pero yun nga, na pinpoint ko lang yung mga concerns ko regarding do sa mga napanood ko. Sabi ko, hindi ko sinasabi magaling ako, pero syempre, yung what was true before, it's still true today. No? Example, yung principle of asepsis, clean to clean, dirty to dirty, hindi pwede mabago yan. Hindi pwede magsama yung madumi tsaka malinis. Malinis ang kamay mo, nag-scrub ka, yung cellphone mo madumi kasi hindi mo na may in-scrub Di ba? Contamination, cross-contamination na yan. And plus yung privacy nga ng pasyente, yung integrity ng institution na exposed na sa buong mundo. Anyway, so napanood nyo na ba guys si Miss Flatline Girl? Comment down below. Thanks for watching. Bye.